Yun po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay bibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na bago at pagkatapos po ng operation ko, binigyan po ako ng Panginoon ng parang binigyan niya ako ng parang pinaalam niya sa akin na talagang siya ay naandyan para sa akin. Nung hindi pa po ako na-opera, pumupunta po kami ng ospital. Hindi ako nagdadasal. Basta pupunta lang ako sa ospital. Then, pagdadating namin doon, either wala yung doktor or wala akong mga parkingan. Sumunod na araw, nung na-operahan ako, so kami dalawa ni Mami, habang tumatakbo sa sasakyan, nagdadasal kami, Lord, bigyan mo ako ng parking, kasi siyempre, bago opera ako. So, malayo, lalakad, mahirap. Sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng parking na wala nakapark. Then, kung meron man, ay meron sasakyan na paalis sa parking para makapark ako. Alam niyo yung pagdating ko ng parking, meron isang bakanteng parking. Then, meron isang sasakyan sa parking ngayon, nando siya sa labas ng parking, sa labas ng paparkingan. Diyan po paalis siya. Pagdating ko, paalis siya. So, makakapark ako. So, sabi ko kay Lord, napakabuti mo, binigyan mo talaga ako ng parking. Sa following day, nag-check up ulit kami. Ganoon na naman, nagdasal ulit ako. Lord, binigyan mo ulit ako ng parking. So, pagdating ko, meron na naman parking. So, sabi ko talaga, dapat sa lahat ng ginagawa natin, lagi tayong tatawag kay Lord. Hihingi tayong patnubay sa lahat ng bagay natin gustong gawin sa ating buhay. Ayun po. Sa Diyos po ang papuri. At ngayon naman po ay para po sa aking mensahe. Ang mapagpalang gabi po ulit sa ating lahat. Ang topic po natin pag-aaralan sa gabi ito ay to live is Christ and to die is gain. O sa Tagalog po, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ano po ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at bakit tayo narito sa mundo ito? Naandito lang ba tayo para magpakasarap sa buhay, matulog, maglibang, kumain, at antayin na lamang natin ang ating kamatayan? Nilikha po tayo ng Diyos upang pamuhay natin ang kanyang salita, sumamba tayo sa kanya, at paglilingkuran natin siya. At ang ating pong teksto na pag-aaralan ay ating memory verse. Tatandaan niyo po ba yung ating memory verse? Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Iyan po ang sulat ni Apostol Pablo para sa mananampalataya sa Efeso. Sandali po muna tayong manalangin. Pwede po tayong pupunta. Panginoon ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito ng aming pulong panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil hindi ako ay binigyan mo ng pagkakataon upang maglahati ng aming mga salita. Bigyan mo po kami ng karunungan upang ang lahat po ng ating bibigkasin ay naaayon sa iyong kalooban at naaayon din sa kalooban ng bawat isa at ito po'y maging pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa aming Panginoon. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. At dalawang bagay po ang ating pag-aaralan. At ito po, ang una, ay po sa talata verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. Hinati ko po yung ating verse, kasi ang buo po niya, sapagkat para sa akin, ang buhay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang. Kinuha ko muna po yung unang part, yung sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. Ano po ba ang nasa isip ni Apostol Pablo nung sinulat niya ito para sa mga mananampalataya sa Efeso, sa Pilipos? Sabi po niya, ang mabuhay ay para lamang kay Kristo. Tayo po ba ay nabubuhay din para lamang kay Kristo? O nabubuhay tayo para sa ating sariling kapakanan lamang? Ang mabuhay para kay Kristo ay nangangahulugan at na dapat natin tularan ang ginawa ng Kristo. Nais ng Diyos na maging kawangis natin siya
sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, at sa ating mga iniisip. Alam natin na hindi ganun kadali ang sumunod kay Kristo. Kailangan natin mag-aral, magbasa ng Biblia, para makilala natin siya ng lubusan. Kailangan din natin palaguin ang ating buhay spiritual sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Hindi natin siya matutularan kung hindi natin siya makikilala ng lubusan. Kaya, maging masipag tayo sa pagdalo sa gawain, pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating mga pag-aaral, ibahagi natin sa iba ang ating mga natutunan. Dahil nais ng Panginoon na mas marami pa makakilala at sumampalataya sa Kanya para mas marami pa ang maligtas kapahamakan sa kabilang buhay. Kung hindi man natin kaya magbahagi ng salita ng Diyos, invite natin sila sa church para makarinig sila ng salita ng Diyos at mabahagi na sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa ating pagsunod kay Kristo, marami tayong dapat sundin at baguhin sa ating mga buhay para tunay tayong makasunod sa Kanya. Hindi man bigla, pero unti-unti ay simulan natin baguhin ang ating mga sarili. Iwasan natin ang mga bagay na alam natin hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Sundin natin ang Kanyang mga utos at maglingkod tayo sa Kanya. Ang mabuhay para kay Kristo ay ang pagsamba at paglilingkod natin sa Kanya. Ano po ba ang tunay na paglilingkod para sa inyo? Ito po ba yung pagdalo natin sa mga gawain katulad ng worship service, prayer meeting, small group, o mga fellowship, o kaya ay ang pagganap natin sa ating tungkulin dito sa ating iglesia? Bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay nakalala para sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sariling kagustuhan, ang ating lakas, oras, at maging ang ating yaman ay mula sa Panginoon. Kaya nararapat lamang na ito ay ating gamitin para sa Kanyang kapagihan. Kung minsan ay nahihirapan tayong sumunod sa kagustuhan ng Panginoon dahil may mga bagay pa tayong hindi kayang isuko sa Kanya. Para lubusan tayong makasunod sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat sa ating buhay. Kung minsan ay kailangan natin magsakripisyo para makasunod tayo sa Panginoon. Na isasakripisyo din natin ang oras natin para sa ating pamilya dahil mas inipunan natin ang mga gawain para sa Panginoon. Kahit minsan ay napapagod tayo, pero patuloy pa rin tayong sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil alam natin na ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Para sa ating mga pananampalataya, ang buhay kasama si Kristo ay may kagalakan, kapayapaan. Dahil alam natin na hindi tayo mag-isa. Lagi tayong may kasama at karamay anumang oras. Hindi na tayo nag-aalala sa maraming bagay dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Holy Spirit upang proteksyonan tayo at tulungan laban sa namang uri ng kapahamakan o pagsubok sa ating buhay. Kaya kapag tunay tayong sumasampalataya sa Panginoon, nawawala yung ating pangamba at mga alalahanin. Napapalitan ito ng kapayapaan at nagiging masaya at maayos ang ating pamumuhay. Ang pangalawang bagay naman po natin pag-aralan. Lumula po sa Filipos chapter 1 verse 1. Ito po yung kalahati. Ang kamatayan ay pakinabang. Para sa atin po, ano po ba ang ibig sabihin ng kamatayan ay pakinabang? Para sa hindi mananampalataya, kapag namatay na ang isang tao, ay wala na siyang pakinabang dito sa lupa dahil patay na nga. Pero para sa ating mga Kristiyano, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng buhay na walang hanggan sa langit kasama ang Diyos. Kaya naman, ang mamatay kay Kristo ay tinuturing na isang pakinabang dahil ito ang daan tungo sa
walang hanggang kaligayahan, kapayapaan, at presensya sa Panginoon. Ito rin ay nangangahulugan ng pagiging malaya natin mula sa paghihirap sa mundo. Ang mga Kristiyano ay maaaring makaranas ng ibang paghihirap at pagsubok. Ang kamatayan ay maaaring maging isang paraan upang makalaya tayo, mula dito at makasama na kay Kristo kung saan walang sakit, lungkot o pagdurusa. Sa pamamagitan din ng kamatayan, ang mga mananampalataya ay nagiging higit na mas malapit sa Diyos. Ito ay isang pagkakataon upang makasama natin siya sa buhay na walang hanggan at maranasan ang kanyang buong kaluwalhatian. Ang pahayag na ito ay hindi nangangahulugan na ang kamatayan ay dapat hangarin o ipagdiwang. Sabi, ito ay isang pagpapahayag ng pag-asa at malalim na pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos sa kabila ng kamatayan. Ito ay isang paalala na ang tunay na buhay, hindi lamang dito sa lupa, kundi pati na rin sa langit, kasama natin ang Panginoon. Kaya kailangan natin manatiling tapat sa ating pananampalataya sa Diyos hanggang kamatayan upang makamit natin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Pakahangarin natin bilang mga lingkod ng Diyos na maging matuwid tayo sa paningin ng ating Panginoon hanggang sa wakas ng ating buhay. Ang ating ginagawang pagpupuri at pagsunod sa utos ng Panginoon ay hindi nasasayang pagkus ito ay nagbibigay sa atin ng kaluguran sa ating Panginoon. At darating ang araw, makakamit natin ang ating pinakaasam na buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Doon ay wala ng hirap, pasakit, kundi puro kaligayahan, kagalakan, kapayapaan na lamang ang ating mararanasan. Ayon po sa Galatia chapter 2 verse 20, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig ng Diyos na umibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. At para naman po sa ating conclusion, ang mabuhay para kay Kristo ay ang pagsunod sa kanyang utos. Tularan natin ang kanyang mga gawa at halimbawa. Sambahin natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. At patuloy tayong maglingkod sa Kanya ng buong puso. Ang kamatayan ay pakinabang para sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan, doon natin makakamit ang pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa langit. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe. Mula tayo ng mga natin sa ating pagsunod at pagpupuri sa ating Panginoon. Lamang po at magandang po sa ating lahat. God bless po. Maraming salamat po. Praise God po sa mabiyayang salita. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagkakaloob. Awitin po natin ang